Huwag mamalikmata! Hindi po kayo nagkakamali. Look-alike talaga nila ang mga sikat na politiko at artista. Tinuyod ng mga otoridad ang isang bahay umano ng kaanak ni Senator Robin Padilla sa Pampanga na pinagtaguan daw ni Senator Bato de la Rosa. Ang manhunt operation para matunton ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatakdang hainan ng arrest warrant ng ICC. Dahil ayon sa ICC, co-perpetrator si Senator Bato sa madugong kampanya kontra droga. Habang ginagawa ang ulat na ito, hindi pa rin siya natutunton. Pero may isang video na lumabas online na magbibigay raw ng clue kung saan matatagpuan ang senador. Si Senator Bato kasi namataan daw sa isang sanglaan. Senator Bato! Sideline muna habang mainit pa sa Senado. Parang si Bato talaga gao. Ang natanggap naming tip, makikita raw siya sa pawn shop na ito sa Maramag, Bukidnon. At doon, naka-face-to-face nila ang lalaking ito. Matikas ang tindig at kalbo rin. Pero hindi raw siya magpapahabol pa at handa siyang humarap sa aming team para klaruhin ang mga kaguluhan. For the record, hindi raw siya si Senator Bato. Sadyang kahilatsa niya lang daw ito. Siya ang 49 anyos na si Reynald. Ako si Rinald Amudia, ang bato ng Bukidnon. Ano ang pakiramdam na nagbabiral yung mga picture at video mo bilang bato, look-alike? Ang sarap ng buhay. Sana ganito lang tayo palagi ha. At kung si Senator Bato, pulis. Si Reynald naman, secure sa sanglaan kung saan siya unang nakuhanan ng video. Senator Bato! Uy! Narinig ka dere. Ginagawa ko yung tungkulin ko para maprotektahan ko lahat ng client namin. Kung may mga customer, bago na mag-welcome, pag lumalabas naman, happy to serve you. Paglilinaw lang din daw po, hindi raw ginaya ni Reynald ang signature hairstyle ni Senator Bato. Katunayan, bago raw siya nagpakalbo, iba talaga ang kanyang hairdo. Sabi ng asawa ko na pangit na tingnan, parang tumatanda na ako, sabi niya. Kaya yun, pinatulan ko. Lagi. Ahitan mo pa. Ay, ano talaga, sagad talaga na yung ano. Tinry ko naman. At nung siya'y nagpakalbo, halos lahat ng kanyang makasalubong napapa-second look. Minsan mga pulis, nagsasabi din sa akin na kamukha mo talaga si Bato ah. Customer, minsan dumadaan, nabibigla sila. Akala ko nasa, nag-duty sa Senado. Nandito pala po sa, pawn shop. Minsan nagpa-picture sila. Minsan nahihiya din. Sa katagalan, ayun, natanggap ko na rin na kung okay lang, go ko na to. I am the security guard of this pawn shop. Kung hindi ako papasok, hinahanap niya ako. Ngayon, papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Ginagaya-gaya ko rin yung salita niya. Sa boses po namin, medyo paus-pausin ako konti. Wind bills for us around. Ang panggagaya niya raw kay Senator De La Rosa, aprobado raw mismo ng senador dahil minsan na pala silang nagkita. Nakita ko si Bato, nagkaway-kaway ako sa kanya. Senator, sabi ko sa kanya. Napansin niya ako, natulala nga si Bato de la Rosa eh. Naging masaya rin ako. Kasi nakita din siya sa personal. Ma'am, bakit ba tayo tumatakbo? Tumatakbo tayo dahil malili tayo sa event mo. Eh sa first floor lang naman yung event. Ha? Si Reynald at tapang at tao, may pusong bato pero lumalambot daw ito para sa kanyang pamilya. Sa mga anak ko, pasalamat naman ako kasi naging maayos din sila. Sabi ko sa kanila, tuloy lang yung pag-aaral nyo. Kasi nandito lang ako. Gumagabay din sa inyo. Sabi ko, kahit kahirap natin. Pero dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ang kanyang ka-look-alike, kinakabahan tuloy si Reynald para sa kanyang seguridad. Baka magkamalan po na, uy, ito pala, dito pala yung ganyan ba?
Ito naman ang trend na patok ngayon kung saan ipiniflex ng mga babae ang kanilang mga the one na artistahin daw. Ang isang ito, kahawig daw ni pambansang Ginoo, David Licauco. Ang jowa naman ni Ate Girl, kapuso actor Mike Tan daw ang arrive. Pero ito ang tatapos ng laban. Ang kahilatsya raw kasi ng kanyang mister. Si Piolo Pascual, Papa P, ikaw ba yan? Panotis naman po. Nanggigigil ako. Tuwang-tuwa ako sa'yo. ang ka-look-alike ni Papa P, ang mister ni Mary Ann na si Jornel. Ako si Jornel Sibilia, ang Papa P ng Balanga City, Bataan. Naging crush ko siya kasi kamukha po talaga ni Papa P. Piolong-piolo talaga siya, lalo na sa mata, sa kilay. Si Jornel, gaya raw ni Piolo, dating OFW, at ang una raw nakapansin na hawig niya ang aktor, ang mga katrabaho niyang Pilipino sa Saudi Arabia. Nag-try po akong mag-upload ng mga video ko. Hanggang may nagsasabi na nga po na medyo may kahawig ko nga po si Papa P. Yung mata po. Tapos yung ano, hindi na daw. Para full package, pinanindigan na rin ni Jornel, pati na ang pagpapaka-hunk. Kailangan diet eh. Kasi alam niyo naman si Papa P, talagang mapangay. Dahil na rin sa pagkakahawig niya kay Piolo, alam niyo bang kinuha na pala siyang kadouble nito sa isang pelikula? Nag-message sa akin, director po, kung pwede nga daw po ako maging cast ng Malyari the Movie as double as Papa P. Ito rin daw ang naging daan para na-meet niya si Piolo ng personal na para bang nananalamin daw sila sa isa't isa. Nakaka-proud po na ihahambing tayo sa mga heartthrob si Papa P. Tapos ang daming tao sa buong mundo. So ako yung nakuha niyang body double. Pinagpapasalamat ko po na naging kalukulay ko siya kasi maraming nagbukas na opportunity sa akin. Maraming pumasok sa aking mga guesting ko, sa mga event. Kumbaga, na-survive ko yung pang-araw-araw na pamumuhay namin ng pamilya ko. Ano ba yun? Noon pa man daw, crush na ni Mary Ann si Piolo. Dati akong admin ng fans club ni Inigo, tas member ng fans club ni Papa P. Kaya, pakiramdam ni Mary Ann, wala man daw siyang chance na maging sila ni Piolo, jackpot na raw nung naging sila ni Jornel. Aside po sa kamukha siya ni Piolo, parehas din po silang family-oriented, sobrang mapagmahal sa magulang, responsable po siyang asawa. Ngayon, buntis na si Mary Ann sa second baby nila ni Jornel. Yung paparating po naming baby, wini-wish ko po na sana po kamukha niya. Tapos sana may nunal dito, kahit baby girl, para at least hawig pa rin ni Papa P. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Uy! Tumigil ka nga dyan. Madami pa tayong gagawin, no? Oh! Ang look-alike naman daw ng boyfriend ni Yvonne, walang iba kundi ang tagapag-alaga ng brilyante ng tubig, si Sangre Adamos, Kelvin Miranda. Ang papasang kambal ng kapuso actor, ang 22 anyos na si Matthew. Ako si Matthew Ribustes, ang Kevin Miranda ng Muntinlupa. Wala raw kaide-ideya si Matthew na ginawa siyang entry ng girlfriend niyang si Yvonne sa TikTok trend. Ang dami nag-comment, sabing Kelvin Merienda. Masaya kasi hindi lang ako yung mahanga sa boyfriend ko. Pero nakakainis din kasi parang dumadami yung kaagaw ko sa kanya. Sabi ko, akin lang siya. Kuya, isang one piece with rice po, tsaka samahan niyo na rin ang chance ang mapansin mo ako. Sa totoo lang daw, pangarap maging artista ni Matthew. Gusto ko i-try yung mga actions, like bakbakan niya. Pwede rin daw siya sa comedy. Parang yung kulit ko na to, malalabas ko to sa camera. At kung sakali mang sasabak sa drama, marami raw siyang pwedeng paghugutan. Taong
Noong 2016, namatay ang ina ni Matthew dahil sa asthma. Ang kanya namang ama nakulong noong 2018. Simula noon, siya na ang tumayong breadwinner sa kanyang mga kapatid. Tinda ko ng isda, gulay. First time work ko is restaurant din. Then napo-provide ko naman yung pangangailangan ng kapatid ko. So I'm so happy kasi as a kuya, nagagampanan ko siya. Sobrang gentleman. Sobrang green flag niya. Parang brilyante lang ni Adamo. Sobrang green. Brilyante ng tubig. Kung ikaw ang Kelvin Miranda ni Yvonne, sino naman siya sa'yo? Si Imaw. Kung halimbawa po magkakaroon ako ng pagkakataon, makawork si Kevin as a double, 100% ko siyang tatanggapin. Susubukan at gagawin ko yung best ko. Senator Bato! Hindi man sila ang mga politiko o artistang napagkakamalang sila. Para sa kanila, sila pa rin ang bida sa sarili nilang mga kwento. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.